Sumikip ang dibdib ni Alexandra. Parang dinaganan niyo na mabigat na bagay. Hindi niya kayang tagalan ng tingin ni Garrett kaya nag-iwas siya. Bakit ang dali-dali para sa lalaki na pagbantaan siya? She grated her teeth. At bakit sa magpapaapekto? Bakit siya matatakot? Binalik niyang tingin sa mga mata nito. Mabutit may natitira pang tapang sa kanyang dibdib na mas pinatibay ng galit. Baka nakakalimutan mo. We are already getting a divorce. Isn't it a bit unreasonable for you to always control your ex-wife? Natigilan ng lalaki. Unti-unti umangat ang sulok ng labi nito at malamig na natawa. Are you that excited for a divorce, Alexandra? Are you in a hurry to divorce me so that you can hook up with another man? Or maybe you already found one? Napaawa ang kanyang labi. Parang bulkan na sumabog ang tinitimpi niyang galit. Namuo ang matinding emosyon sa kanyang dibdib. How could this man insult her and accuse her at the same time na parang siya pang lumalandi sa iba samantalang may Natalie na ito? Malakas niyang itinulak ang dibdib ni Garrett ngunit hindi ito natinag. Ang kapal na mukha mo. Muli, sinubukan niya tong itulak pero malakas si Garrett. Ang kapal-kapal mo. Galit niyang sigaw. Nanubig ang kanyang mga mata dahil sa matinding galit. So why did you meet that Marcos Hidalgo? Sigaw ni Garrett. Namumula ang mga mata sa galit. Natigilan siya. Paano nalaman ni Garrett ang bagay na yon? Satisfaction and anger were etched in Garrett's face when he saw the shock in her face. Di niya alam na makakaramdam siya na mas matinding galit dahil sa naging reaksyon ni Alexandra. So, it was true. Huli niya nang natanggap ang litrato nito at ni Marcos na magkasama sa isang cafe. Nakangiti pa ang kanyang asawa habang kausap ang lalaking yon. That fucking bastard. Hindi niya talaga titigilan si Alexandra hanggat di siya nababalian ng buto. Akala niya edited lang ang picture na yon, lalo pat galing yon sa anonymous na account. Pero sa nakikita niyang reaksyon ni Alexandra, mukhang totoo yun. Nakipagkita to sa ibang lalaki. Nababaliw ka na ba, Garrett? Suminghap si Alexandra. Pinapasundan mo ba ako? Galit nitong tanong. Gusto niyang matawa. Bakit hindi niya naisip? Bakit hindi niya naikonsidera na pabantayan si Alexandra? Maybe because he trusts her. Maybe because he never thought that this sweet, innocent Alexandra would do something like that. Sa tuwing naiisip niya ang litrato nito kasama si Marcos, para siyang mababaliw. Gusto niyang maging bayolente muli. Have you already forgotten your status? You are still married to me, aniya. He wants to remind this woman that he still owns her. Walang ibang lalaki ang pwedeng magmay-ari kay Alexandra, kundi siya lang. Ngunit bakit ang bilis itong makalimot kapag nariyan si Marcos Hidalgo? Pumlastar sa mukha ng babae ang sarkasikong ngiti. Paano ka? I thought you already forgotten about the marriage. Sarkasiko nitong saad. Nagsalubong ang kanyang kilay. If I am still married to you, then how can you call Natalie a mistress of yours? There is no guilt in her eyes. Parang hindi ito nagsisisi na nalaman niya ang pakikipagkita nito sa ibang lalaki. Nagtagis ang kanyang bagang. Natalie has nothing to do with this. You are seeing another man, and so you are. She fired back. Bakit kapag ikaw pwede? Kapag ako hindi? That's the last straw of his patience. Hinawakan niya ang batok ni Alexandra at hinila to para halikan. Damn that Marcos Hidalgo. How could her wife defend that stupid man? Ang totoo'y nanghihina na ang katawan ni Alexandra kaya kahit gusto niyang itulak si Garrett, hindi na niya nagawa. She has to save energy. Kung hindi, mawawala na siya ng malay. Ganoon din naman. Alam niyang kahit manlaban siya, hindi pa rin siya mananalo kay Garrett. Ang mabigat na damdamin ay naging luha. Mabilis pumatak ang mainit at malalaking butil ng luha sa kanyang mga mata. Naglandas iyon hanggang sa gilid ng kanyang labi, dahilan para matigilan si Garrett nang malasahan ang maalat na likido. Unti-unti itong lumayo at napatingin sa kanya. Kesa maawa, parang mas tumindi lamang ang galit ng lalaki. Are you no longer satisfied with my kisses? Galit na tanong ni Garrett. Itinaas ni Alexandra ang kanyang kamay at binalak gawaran to ng sampal pero nahuli yan agad ni Garrett. Pagkatapos itong halikan si Natalie, gusto nitong siya naman ang masiyahan sa mga halik nito. Tigilan mo na ako, Garrett. Nangihina niyang saad. We're only wasting our energy to the things that is not worth it. Nakita niya ang pagkakatigal ni Garrett. Siguro dahil pagod na siya, kaya rumereptekta niyon sa kanyang mga mata. Bahagyan niyang itinulak ang lalaki. Lumayo naman ito.
Kagaya niya mukhang naubusan na rin to ng lakas na makipagtalo. She slowly walked away. Naiwan sa kusina si Garrett na nakatulala. Walang mapaglagyan ng galit nito, pero hindi na siya nito pinigilan lalo pat narating na siya sa may hagdan. Nakita niya si Manang Laura malapit sa may sala, naghihintay. Mukhang nakikinig rin sa kanilang pagtatalo. Dahan-dahan siyang umakyat sa may hagdan. Lumapit naman ang ginang para sumunod sa kanya. Kahit gusto niyang mapag-isa, hindi niya na tinaboy si Manang Laura. Mamaya'y tuluyan siyang nahimatay habang nasa hagdan. Ngunit laking pasasalamat niya na makarating sa ikalawang palapag, nagising pa rin ang kanyang diwa. Pumasok siya sa kanyang kwarto at sumunod naman si Manang Laura. Nagugutom ka ba, Alexandra? Gusto mong kumain? Nag-aalala nitong tanong. Umiling siya. Naupo siya sa kama. Gusto niyang makapagpahinga. Magpapahinga na po ako, Manang, she politely said. Tumango ang babae. O sige, pero kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Maaga pa naman, 10:00 pa lang. Mamaya na lang ako Hindi na, Manang. Ano niya? Ayaw niyang maging abala sa ibang tao. Busog pa po ako. Huwag niyo na po akong alalahanin. Magpahinga na rin po kayo. Malungkot na tumingin sa kanya ang kasambahay. Pagkaraan ay huminga to ng malalim. Hindi sa nangingialam ako, Alexandra. Hindi na to nakapagpigil. Normal sa pag-aasawang away, malaki man o maliit. Ang mahalaga nagkakasundo rin sa huli. Marunong magpatawad at ayusin ang mga pagkakamaling nagawa. Pilit siyang ngumiti. Alam niyang nag-aalala ang babae sa kanila ni Garrett. But the problem is not that simple. Naguguluhan na rin siya. Garrett wants them to divorce, but he keeps on acting like a jealous husband. He keeps on acting like she's the one who wants it and not him. Inakusan pa siya nitong may ibang lalaki. Nadadamay pang ibang tao dahil sa pagiging seloso nito. Seloso? Ang selos para lang pala sa mga taong may nararamdaman. Si Garrett, he just wants to own people. Gusto lang siya nitong angkinin na parang isang bagay. Magiging maayos din pong lahat, Manang. Yun na lamang nasabi niya para mapanatag ang loob nitong umalis. Tumango ang babae saka umatras ng ilang hakbang bago tumalikod at isinara ang pinto. Nahiga siya sa kama at hinaplos ang kanyang tiyan. Everything is stressing her out. Baka dahil sa kanya mapahamak pang kanyang baby. I'm sorry, she whispered painfully. Konti na lang matatapos din to. 2 araw din ang lumipas simula ng huli nilang pagtatalo ni Garrett. At sa 2 araw na lumipas hindi niya nakilala ang lalaki. Si Manang Laura na lamang ang nag-iimporma sa kanya kung umuwi na to at anong oras umalis. Nagkulong siya sa kanyang kwarto dahil sa ilang araw na panghihina. Madalas din sumakit ng kanyang puson at natatakot siyang baka kung ano na ang nangyari sa kanyang baby. Wala pa rin siyang mahanap na mapagkakatiwalaang OB-GYN na masisiguro niyang hindi konekto kay Garrett at sa pamilya nito at isa pa. Kailangan niya na magsimulang mag-ipon ng pera para sa check-up at necessities ng kanyang anak. Kaya ng umagang yon, maaga siyang gumising at bumaba sa pagkainan para kumain ng almusal. Nakaalis na raw si Garrett, ang sabi ni Manang Laura. Nang sulyapan niyang oras, masyado pang maaga para umalis to. Baka may dadaanan pa. Ngunit pinagkibit niya yon ng balikat. Hindi niya na dapat yun iniisip. Maayos na ba ang pakiramdam mo, Alexandra? Tanong ni Manang Laura na makitang patapos na siya. Madalas nagpapahatid siya ng pagkain sa kanyang kwarto, kaya't baka sa mukha nito ang ginhawa, ngayong siya na mismo ang bumaba sa pagkainan. Ngumiti siya. Opo, Manang. Pakisabi na rin po sa driver na aalis ako. Nakita niya ang pagtataka sa mukha nito, pero hindi na nagtanong. Umakyat siyang muli para maligo at magbihis. Today is her scheduled interview. Nakausap na niya ang general manager ng Time Studio Design at interesado tong makita ang kanyang application letter at ang kanyang portfolio. Pagkatapos niya sa kolehiyo, sinubukan niya pang gumawa ng ilang designs maliban pa sa naipasa niya sa website ng universidad, ngunit ilan lamang iyon. Sana magustuhan ng general manager para matanggap siya. Na makita niya ang sarili sa salamin, napansin niya medyo naging maputla ang kulay ng kanyang balat. Hindi kaya kailangan ko nang mag-take ng vitamins at iron supplements? Tanong niya sa sarili. She gained pounds. Parang nagkalaman ang kanyang katawan pero di naman siya tumaba. Sakto lang. Maliban sa pagiging maputla, wala nang problema sa kanyang katawan. Hindi pa rin naman gaanong halata ang kanyang tiyan. Alexandra?
Kumatok si Manang Laura. Pagkaraay binuksan nito ang pinto at isinungaw ang ulo. Nasa baba ng sasakyan, imporma nito. Sige po, salamat, aniya. Sumunod din siya kay Manang Laura at naabutan ng driver sa may hagdan. Naghihintay na sa kanya. Umalis sila ng villa at sinabi naman niya sa driver ang address ng kumpanyang pupuntahan. Ibinilin niyang di na siya hintayan dahil matatagalan siya. Kahit mukhang kontra ang driver, sumunod pa rin to. Good morning! She greeted the secretary. Iyon ang nakalagay sa mensahe na tanggap niya. Hanapin ang sekretarya. Tumayo ang babaeng sekretarya at ngumiti. Good morning! Are you Miss Alexandra Gonzaga? Yes. She smiled at her too. Giniya siya ng babae papunta sa hallway na hula niya ay pupunta sa opisina ng general manager. Lalo pat kakonti lang ang mga cubicle roon. Wait, hindi ba HR ang mag-i-interview? Ngunit hindi na siya nakapagreklamo pa nang buksan ng sekretarya ang silid ng general manager. Good morning, Ma'am Corinne. Bati ng sekretarya. Miss Gonzaga is here. Papasukin mo. Sinenyasan siya ng sekretarya na pumasok kaya sumunod naman siya agad. Bumati sa kanyang paningin ang babaeng nakaupo sa swivel chair. She looks young. Hindi niya yon inaasahan. Napakabata pa nito at napakaganda. Nakasuot ito ng itim na pencil cut skirt na pinaresan ng abuhing long sleeve. She looks formal and cold. Naglakad siya papasok at naupo sa tapat nitong upuan. Napapagitnaan sila ng mesa nito na may ilang folder na nakatambak. Good morning. She politely greeted the general manager. Tumango lang ito bilang tugon. Mukha itong strikto. Kaya matuwid siyang umupo at inilapag sa mesa nito ang dalang folder. Agad siyang binato ng mga tanong na mabae. Mabuti na lamang at nakahanda siya sa mga isasagot. Kahit blanco ekspresyon nito at patango-tango lang, nararamdaman niyang maayos naman ang sagot niya. Inabot nito ang folder na nakalapag sa mesa at binuklat yon. Nabalot sila ng panandali ang katahimikan dahil maingat itong pinag-aaralan ang dala niyang mga design. 20 minuto ang lumipas at pagkaraan, ibinaba ng babae ang folder. Corinne nodded at her. Miss Gonzaga, your graduation works, including the new designs you submitted to me now, and all our national and foreign designs. Sumandal ito sa swivel chair, which is a bit conflicting with the overall style and preference of our design studio. Alam na yon, kaya medyo kinabahan siya. The studio is known for its simplicity, minimalist, and emphasizing the functionality of the space. Hindi kagaya ng ilan niyang design na mas nakafocus sa classical at uniqueness of shape and colors. But, Corinne cleared her throat. I like to explore other ideas and style. There's nothing wrong with innovation. Parang saglit na napasong kanyang puso, nagising ang pag-asa. So, I'm expecting for your contribution to our team, Corinne finally said. Napangiti siya agad. Thank you for that, ma'am. Tumango ito. When can you start? Medyo bumagsak ang kanyang balikat. Nakakayaman pero hindi siya agad makakapasok. I may have to wait until the end of month. Pag-amin niya. I still have other things to tend first. Pero kapag naging maayos ng schedule ko, papasok na po ako. Mukhang naintindihan naman yon ni Corinne. Sure, just notify my secretary if you already made up your mind. We have to give you a cubicle for a workplace. Tumango siya, nasiyahan sa pagpayag nito. Thank you so much, ma'am. Masaya ang puso ni Alexandra nang lumabas sa opisina nito. Hindi niya inaasahan na matatanggap siya, and it is a rare opportunity to directly apply to a general manager. Ngiti-ngiti siya na makalabas ng kumpanya at naisip agad na ibalita sa pinakaimportanteng tao ang oportunidad na ito. Samantalang umikot si Corinne paharap sa isang pinto patungo sa surveillance room ng kumpanya. You can come out now. Bumukas ang pinto ng silid at lumabas ang lalaki. Marcos went out, wearing a khaki short and white polo shirt. Nakapamulsa ang lalaki. You were really afraid that I might eat her whole? Kailangan talaga bantayan mo kami sa CCTV? You scared her for sure. Ani Marcos sa seryosong tono. Natawa si Corinne at tumayo. I don't mean to be mean nor to be friendly with her. She's my subordinate at kapag nagtrabaho siya sa akin, dapat lang maging stricto rin ako sa kanya. Kahit na ngumiti siya na mapang-asar. Kaibigan mo siya. Marcos playfully rolled his eyes. I saw her resume. Her status is married.
Seryoso niyang saad ay kinatigil ni Marcos. Magpinsan silang dalawa at simula pa noon, kilala na niya ang lalaki. He might look like a nobleman outside but he could actually pull everything string to win something. He may look patient but she knows him very well. But why is still Shell using her maiden name? She asked curiously. You know, you're a good catch, Marcos. I knew a lot of people who admire you. Huwag mong ubusin ang oras at lakas mo sa isang... She was cut off. She's not married. Or if she is, she'd probably get a divorce soon. Malamig nitong saad. Magaan ang puso ni Alexandra pagka-uwi ng villa. Kagagaling niya pa lang sa ospital at saglit bumisita sa kanyang lola para ibalita rito ang tungkol sa kanyang bagong trabaho. Noon pa lang niya ulit nakitang natuwa at gumiti ang kanyang lola. Ngunit dahil hindi na nito kayang manatiling gising ng matagal, pagkatapos lang ng ilang minuto nagpaalam na naman tong matutulog muli. Hinayaan niyang muli itong makapagpahinga. Pagkatapos niyang pagmasdan ang payapa nitong mukha, saka lamang siya nagpasyang umuwi. Nakangiti pa siyang umuwi dahilan para mapunayon ni Manang Laura. Ang ganda-ganda mo pala kapag nakangiti ka at maliwalas ang iyong mukha, Alexandra. Si Manang Laura na nakangiti rin. Nasa hapagkainan siyang muli, mag-isa dahil wala si Garrett. Sana palagi kang nakangiti. Madamdaming saad ng babae. Hindi niya lang talaga kayang pigilan ang pagguhit ng kasiyahan sa kanyang labi. It was Time Studio Design. Paunti-unti, nagiging maayos na ang takbo ng kanyang buhay basta maayos rin ang performance niya sa kumpanya. This is her dream and it's coming true. Kaya pagkatapos niyang kumain, umakyat siya agad sa kwarto at inayos ang kanyang mga gamit. Babalik na siya sa kanyang apartment. Nanatili lang naman siya rito dahil sa kanyang sugat, pero ngayong maayos ng kanyang kamay, hindi na kailangan ni Garrett mag-alala sa kanya kung nag-aalala man ito. Nilagay niya ang lahat ng gamit, corporate attire, formal, pang-araw-araw, at lahat ng kailangan sa mga maleta. Kung sakaling magsimula na siyang magtrabaho sa Times, mas convenient na nasa apartment na siya. Kahit na kumuha na lang siya ng second-hand na sasakyan para gawing service, kaya pa naman ang ipon niya. She was all packed when Manang Laura knocked on the door. Alexandra? Nasa baba si Ma'am Claudine, imporma nito. Si Tita Claudine? Gulat niyang tanong sa sarili. Mabilis niyang tinulak sa gilid ng cabinet ang mga maleta. Baka mamaya biglang umakit ang ginang at maabutan siya. Susunod na ako, Manang, sigaw niya. Mabilis siyang kumilos at naglakad palapit sa pinto. Sa may hagdan pa lang, nakita niya na si Claudine. Umiinom ng juice habang prenteng nakaupo sa sofa. Alexandra, iha? Bati nito nang makita siya. Lumapit siya sa babae at bumeso. Ngumiti ito ng matamis at magaan na hinaplos ang kanyang mukha. Tila nang ulila ng matagal. Napabisita po kayo? Halos mautal siya. Bakit ngayon pa to bumisita kung kailan nakahanda na siyang umalis? Ayon niyang magpang-abot sila ni Garrett. Nabanggit na ba sa'yo ni Garrett ang tungkol sa birthday ni Mommy? Po? Naguguluhan niyang tanong. Sinasabi ko na nga ba? Nakalimutan na naman ata ng batang yun. Hilaw siyang umiti. Pagkatapos ng huli nilang pagtatalo, di na sila muling nagkausap ni Garrett. Today is my mom's 76th birthday and we are having a big celebration, iha. Of course, I'm expecting you to join us, she said. Mommy, ni Tita Claudine? Hindi niya lubos na maalala ang tungkol sa magulang ni Claudine. Wala ring nababanggit si Garrett sa kanya sa bagay na to. Ang tanging alam niya lang, galing sa prominenteng pamilya ang mga magulang ni Garrett. Ang daddy ni Garrett kilala sa pagiging verado at ang mommy nito isang hidalgo. Wala po kasing sinabi sa akin si Garrett, pangamin niya. Nalukot ang magandang mukha ni Claudine. Inawakan nito ang kanyang kamay at ngumiti. If you are worrying about your dress, don't worry. I'll send you one this evening and here. Mula sa maliit itong bag, inilabas nito ang imbitasyon. Pero tita, hindi niya yun matanggap. Hindi alam halos lahat ng mga tao na mag-asawa sila ni Garrett. Naging sekreto sa publiko ang pagsasama nila. It would only confuse the guest kung bigla na lang siyang magpapakita kahit di naman siya pamilya o galing sa prominente o mayamang pamilya. Mukhang naiintindihan naman yun ni Claudine dahil napatitig to sa kanyang mukha at saglit na napasinghap. Oh God, hindi ko naisip yan. Nasapon nito ang noo at gumuhit ang pagkadismaya sa mukha nito.
Mom is already expecting you at the party pa naman. It's her first ever birthday party that you would attend to. Hindi niya alam ang gagawin. Marahil hindi na rin nasabi sa kanya ni Garrett ang tungkol sa birthday party ng lola nito dahil ayaw nitong makita silang magkasama. Medyo sumakit ang kanyang puso na maisip yon. Here she is, a wife in secret. Hindi pwedeng iharap sa maraming tao. Fine, you still have to attend, okay? Masuyo tong umiti. Ako mismong susundo sa'yo mamaya. Gusto niya sanang tumutol pero nakita niyang hindi iyon tatanggapin ng ginang. Pilit ang kanyang ngiti at tumango. Kanina lamang naghahanda na siya sa kanyang pag-alis. Ngayon, nasa sala na siya at pinagkakaguluhan ng hairstylist at makeup artist. It is already 4 in the afternoon at mamayang 7 ang start ng party. Sakto lamang yon, lalo pat samot-saring mga taong nasa loob ng villa para paglingkuran siya. Pwede bang nude lang? She asked the manicurist. Inaayos ng hairstylist ang kanyang buhok habang nililinis ng manicurist ang kanyang kuko sa kamay. Magpapanail extension na rin siya dahil yon ang bilin ni Claudine. Dapat pala kaninang umaga pa niya to ginawa dahil pakiramdam niya kulang ang 3 oras para sa preparation. Nagtawag pa ito na exclusive team para sa kanyang makeup at hairstyle. Sige po ma'am, ang manicurist. Sa hindi kalayuan ay si Manang Laura na abala sa pagbibigay ng inumin at pagkain sa mga taong naroroon. Kasama nito ang mga kasambahay na kung hindi napapatulala sa kanya ay tumutulong naman sa pagliligpit ng mga nakakalat na gamit. On the way na raw ang gown, sigaw na isang babae. Sa nakikita niya ngayon, parang siya pang may birthday party. She was pampered by Claudine. Kung hindi lamang nakakayang humindi, pero alam naman niyang wala rin siyang lakas na loob hindi anto. Natapos ang kanyang nail extension, kaya lumapit ang makeup artist para ituloy ang ginagawa nito sa kanyang mukha. Kanina, ginawa lamang nito ang pre-prep. Alexandra, tumatawag si Ma'am Claudine. Lumapit si Manang Laura, dala ang kanyang cellphone. Binigay niya to kanina sa babae dahil nililinis ang kanyang kuko. Sinagot niya ang tawag at tumigil naman ang makeup artist sa ginagawa nito sa kanyang mukha. Your gown is on the way na, iha? Imporma nito. Opo, may nagsabi po kanina. And your shoes too. Nagpadala rin ako ng 2 set of jewelries. Pumili ka kung anong gusto mo. Puto nito sa kanya. Napangiwi siya. Kailangan niya bang maghanda ng ganito kalala para sa birthday ng mommy nito? Medyo kinakabahan siya lalo pat ganito ang ginagawa ni Claudine. Alexandra? Pukaw nito. Opo. Gulat niyang sagot. Claudine chuckled softly on the other line. O sige na, I will call again later, okay? Binaba nito ang tawag at napatulala naman siya. Something's wrong. Parang may binubulong sa kanyang kakaiba na hindi niya malaman kung para saan. Muli ay bumalik sa paglalagay ng makeup ang babaeng nasa kanyang harap. Ngumingiti ito. Ngayon lang namin nalaman na kasal na pala si Garrett Verado. Nangingiti nitong sabi, medyo kinikilig pa. Pilit siyang umiti. Ngayon niyo pa talaga nalaman na malapit na rin naman kami maghiwalay? Bulong ng kanyang isip.